tao, ang dami-dami kong parisan, ang dami kong pera, kumikita ako. Pero since na may natayo na Diwata para sa ibang lugar bukod dito. Naman yung ano mo kay Diwata rito? Pumasok sa focus kanya. Uy, talaga, congratulations. Yes, mabait talaga si Diwata. Ito nga pala si Fiona, ang napakatagal na nakaibigan ni Diwata simula noon pa man nung hindi pa siya sumisikat. Kasama niya si Fiona matulog at manirahan sa ilalim ng tulay. Hanggang ngayon, magkasama pa rin sila ni Fiona. Kamustahin natin ang parisan ni Diwata at ano naman kaya ang naging trabaho ngayon ni Fiona dito sa parisan ni Diwata, na alam naman natin na matagal nang nagpa-parking dito si Fiona sa harapan ng kainan ni Diwata. At syempre, hindi rin natin papalagpasin kumain dito para makita natin kung ano nga ba yung in-improve dito sa parisan ni Diwata. Yes. Pero sa lahat ng mga rounds na tingnan nyo, dati medyo lumiit yung fried chicken niya, pero ngayon sobrang laki na ulit ng fried chicken niya. So, kamusta? It's me, John V from Chinsapo Family. And for today's video guys, andito tayo ngayon sa parisan ni Diwata sa may Pasay. Sa may Jokno Boulevard to. Ayan. So, kung nakikita nyo, dilipat na sa unahan yung kanilang food. So, kung makikita nyo, pagpasok nyo pa lang sa entrance, nandito na agad, makikita nyo na agad yung mga paninda dito ni Diwata. At binalik pala sa dati. So ngayon mas malalaki yung chicken at saka unlimited rice na ulit sila rito at unlimited sabaw. At i-check natin yung mga lasa ulit. So syempre, dati kasi 'di ba kumakain tayo rito. So ilang buwan din tayong hindi nakapunta. So balikan natin at tikman ulit natin yung kanyang mga pagkain dito. So Fiona guys, so invite kayo ni Fiona na tikman nyo ulit yung parisan dito ni Diwata, yung mga putahe ni Diwata rito. Fiona, pasok! Ay, so yan, ito yung bagong setup ng parisan ni Diwata dito sa Pasay. Kung makikita nyo sa entrance, makikita nyo kaagad yung board menu nila na kung saan mas nadagdagan yan, mas pinarami at mas pinasarap yung mga putahe dito. Yan, may mga bago tayong putahe, meron tayong ayan, may mga dinuguan na, may kahapon, ano yung mga niluto mo, friend, kahapon? May kare-kare, beef stick, kaldereta. Yan, kahapon yun. Siya yung tagaluto ng ano. Siya ang tagaluto na ngayon. Si Kuya pala yung tagaluto. Ano naman yung ano mo kay Diwata rito? Ngayon, pumasok sa focus kanya. Uy, talaga, congratulations. Yes, mabait talaga si Diwata. Bilang taga-grill, taga-ihaw, no? Yes, taga-ihaw ako ng kanyang chicken inasal. Oh, ayan guys. Liempo. So kaya naman, ang laki ng mga manok niya ngayon eh, no? Sobrang lalaki. Yes. Nakatapos ko naman ihaw. Tapos binalik na rin yung kanyang unlimited. Ano na pala yung taga-ihaw ngayon, si Fiona. Ayan, oh, di ba? Perfect. Malalaki na yung mga inihaw ni Fiona ngayon. Ayan ang ihaw ko ngayon. So ayan guys, kakatapos ko lang din kumain. Then ang laki ng chicken niya, tsaka unlimited rice. Yung sabaw, mas masarap ngayon yung lasa ng sabaw. Sino yung nagluluto ngayon? Si Mama Christy. Masarap yung lasa ng sabaw niya ngayon, hindi masyadong mamantika, no? Kaya naubos ko yung sabaw. Guys, may unli na ulit tayo ha. Unli rice na ulit siya. Tapos 24 hours pa rin tayo. Yan. 24 hours pa rin. At ang kagandahan dyan, sa parking lot natin, wala na pong bulabog o yung huli na tinatawag, no? Free hindi naman free parking kasi magbabayad tayo. Okay lang mag-park, no? Oo, okay na tayo mag-park. Pero hindi nahuhulihin. Hindi nahuhulihin. Ayun, okay. May tagabantay naman tayo sa labas, mag-abot na lang tayo sa kanila. O yun, mag-tip na lang. Magbigay na lang ang tip. So ayan si Fiona guys, taga-ihaw dito ni Diwata sa kanyang parisan dito. So puntahan nyo na lang at tikman ulit yung kanyang paris dito at saka yung mga chicken na malalaki yung hiwa. So thank you Fiona, thank you. Thank you po. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa channel niya, pa-subscribe, pa-like, and sabay-sabay tayo mag-follow up sa channel niya. And I thank you. Ito ngayon yung mga tinda ni Diwata, ubos na yung kanyang mga ulam dito. So yung mga chicken niya, malalaki pa rin yung chicken niya talaga. Mahamog lang kaya hindi niya makita yung paninda nila. So ito guys, yung paninda dito ni Diwata. Meron siyang dinuguan. Ayan. Meron din siyang mga mang inasal. Malalaki rin yung cut ng inasal niya rito. Meron ding, ayan, longganisa, merong garlic tsaka sweet. Tsaka liempo. Meron siyang dinakdakan. Tsaka yung chicken niya, binalik niya yung sa isa. Malalaki na ulit yung chicken niya rito. Kung nakikita nyo. Unlimited rice pa rin sila rito.
Tapos unlimited sabaw. Kaya ko sanang umiyak, kaya lang hindi ko kaya eh. Sige. So ang dami ng akala ng mga tao, ang dami-dami kong parisan, ang dami kong pera, kumikita ako. Pero since na may natayo na Diwata Palace sa ibang lugar bukod dito, wala pa akong kinita. Pangalan ko lang po yung nandoon. Ang usapan kasi namin ng business partner ko, franchising fee akin, tapos royalty fee. So mahigit na isang taon, wala naman ako natanggap. So Harap ka dito yan. mahigit na 1 year, wala akong natanggap. Ako pa yung nautangan. Tapos ang problema pa, doon sa isang sa Quezon City, na pinoproblema ko ngayon, mayroon silang previous balance doon sa may-ari na 300,000 plus. So ako yung magbabayad. Kaya masakit. Imbis na kumita ako, wala talaga akong kinita. So ako pa yung nag-sacrifice, ako pa yung nautangan. So disappointed lang ako kasi ang ganda ng paliwanag. Ayoko sanang umiyak sa kabila kasi ng daming basher, nilalabanan ko lang. Pero yung totoo, wala talaga akong kinita. Andito tayo ngayon sa Diwata Pares Overload dito sa Pasay. Tapos yan, update ko lang kayo kung ano-ano nga ba yung matatagpuan nyo ngayon dito sa Pasay. So ngayon, umorder ulit ako ng paborito ko rito kay Diwata. Yung kanyang fried chicken, longganisa, at saka meron namang free sabaw. Pero okay lang yun kasi nakakang si Kuya doon. In fairness, masarap yung sabaw niya ngayon. 5 seconds na mas iba. Ito yung fried chicken niya, sobrang laki. Ang laki ng fried chicken niya ngayon, binalik yung fried chicken niya na malaki. Yun yung napansin ko. Yes. Pero sa lahat ng mga rounds na Tignan nyo, dati, medyo lumiit yung fried chicken niya, pero ngayon, sobrang laki na ulit ng fried chicken niya. Parang, ayan, binalik na yung dati. Yung sabaw naman niya, tikman natin. Yung sabaw naman ni Diwata rito, mas masarap siya ngayon. Malinamnam. Masarap siya isabaw sa kanin. Pag natikman nyo, iba yung lasa ng ano ngayon sabaw, masarap. Ito yung paborito ko rito, guys. Yung longganisa. Doon sa affiliation, ikaw pa na ang kalaro. Cheers. Nakakatuwa itong si Kuya Noy, pero hindi ka pa nakuha Wala ngayon si Diwata dito. 10,000 pesos. Alam mo, kulang pa yung sagot ko kanina pero Baka may pinuntahan. parang malaki. Manonood kasi ako ng movie ni Stella. Alam niyo, 100 kanta para kay Stella. Nilipat na pala yung kanyang kitchen kasi dati yung kitchen niya doon. Ngayon naman, yung mga display niya, makikita nyo na sa entrance. Yun yung difference. O dito, okay naman yun. Maayos naman yung bubong niya. Alam nyo guys, yung sabaw niya, mas in-improve niya, mas masarap ngayon. Yung longganisa niya, masarap din. Na medyo garlic, tapos medyo sweet. Tapos itong chicken niya, sobrang laki. Siguro sa isang chicken, mabubusog na kayo. Sa chicken pa lang. So sulit na rin yung binayaran ko. Yung binayaran ko pala rito is 180 pesos para sa isang kanin, isang rice, tsaka isang longganisa. Guys, dito pala guys sa kanila, unlimited pa rin yung kanilang kanin. Kala ko dati tinanggal nila yung unlimited, pero unlimited rice binalik nila. Unlimited sabaw, tapos may kasama na rin siyang soft drinks.
So yung naiba lang dito sa pwesto ni Diwata is yung pwesto ng kanyang paninda. So dati yung paninda niya nandun sa may gilid, pero ngayon nasa bungad na. Pagpasok niyo pa lang ng entrance, makikita niyo na kung ano yung mga laman ng paninda niya. And sobrang laki ng in-improve ng kanyang parisan ngayon kasi yung kanyang mga manok malalaki na ulit. Bumalik na yung dating jumbo na chicken kung nakita niyo naman kaganina. Pagdating naman sa longganisa, isa sa mga paborito ko rito na parati kong ino-order yung longganisa na medyo garlic na sweet yung lasa niya. So kung diabetic ka, kailangan onti-onti lang yung pagkain natin, especially yung rice. And then yung sabaw niya, ang laki ng in-improve ng sabaw niya. Mas gusto ko yung lasa ng sabaw niya ngayon na beefy talaga yung flavor pero hindi masyadong ma-oil. Kasi dati, ma-oil. Pero ngayon, nakita nyo, hindi siya masyadong ma-oil kaya talagang naubos ko yung kanyang sabaw dito. So yun nga guys, kapag may chance kayo, try nyo ulit kumain dito kay Diwata. And then yun, yung pagdating naman sa area niya, wala naman, okay naman, walang ulan, walang tulo, komportable kumain. So yun yung napansin ko. At meron na nga rin siya nilagay na TV rito na pwede nyong panooran habang kumakain kayo. So yun lang guys, that's it for today's video. And if you like this video guys, so don't forget to click subscribe. Mag-subscribe na kayo at huwag niyo kalimutan na i-hit ang notification bell icon on para ma-notify kayo sa mga susunod natin panibagong video na gagawin dito sa aking YouTube channel. At kung meron kayong question, ayan, mag-comment na lang kayo dyan sa ibaba at babasahin natin yung mga question nyo sa abot ng aking makakaya. At sa mga bago pa lang dito guys nag-change na po ako ng pangalan from Shih Tzu Family to John Wee. So hopefully sana supportahan nyo pa rin tong aking YouTube channel. Meron pa rin man tayo mga dog scaring tip kasi marami pa rin nagtatanong sa akin yung pangalan ko. John Wee, yan na po yung talaga yung pangalan ko. Pati na rin sa Facebook at saka sa TikTok, John Wee po. So yun lang. So si Diwata wala para dito pero nagpupunta siya rito every Sunday yata kung di ako nagkakamali. At nung last pala may interview siya kay Julius Babaw and sabi nga daw next baka daw may iba pang may mga ibang sikat na mga ano ba tawag doon, mga celebrity ganyan or ano mag-interview sa kanya. Kaya guys, cheers. Sarap. Medyo maulan ngayon Ngayon ay araw ng Monday. Tuesday pala ngayon. Medyo maulan sa labas kaya nakikita nyo makulimlim. So yun lang guys, thank you for watching at see you on my next video. Bye-bye!